Magandang araw mga Marites at mga Tolits. Nandito na naman tayo ngayon sa bagong episode ng Real Talk with Porsche. Ang inimbita natin ngayon para maging guest at siya ay nagpunta pa dito sa ating building sa Santa Maria, Bulacan. Siya ang isa sa sikat na negosyante ng mga chicken at iba pang mga pang food trip natin ba, 'di ba? Ayan, walang iba, Doc Wings. Hello, good afternoon po. Ayun, it's an honor to have here, no? Lalo na dito sa bago nilang place sa One Moto Avenue, sorry, Yun. One Moto Avenue. Yun. Maraming salamat po kasi binigyan nyo kami ng oras, pati si Madam Rachel at saka si No Sanji. problem, syempre. Basta kayo. Yun lang, medyo late lang ako so medyo busy, lalo na ngayon this December. Ayun. Yun nga, parang medyo ilang beses tayong na-cancel. Oo nga, no? oo nga, oo nga. Okay, so Doc, Yes, ang itatawag ko ba sa'yo ay Doc o ang iyong first name na parang... Doc na lang, sanay na ako sa Doc. Na lang, okay. So yan, ready ka na? Ready na. Ready na. Kinakabahan ako. Okay. So standard sa ating episode na hindi alam ng ating guest, ang sumisilip si Doc ko. Ang question na meron tayo para sa kanya, kanina pa siya kinakabahan. Huwag ka mag-alala. Basta hindi kami mag-aaway Walang dyan. masisirang relasyon dito. Hindi ko naman go doon. Ayan. First question, real talk. Ano ba ang Doc Wings? At paano mo ito naumpisahan? Merong friend yung asawa ko na, halika, kain tayo sa labas. Eh wala akong alam sa Pilipinas kasi nga nagbabarko ako nun. Hindi ko alam kung ano yung trend, ano yung bago, ganyan. Ay, kain tayo ng Ali Wings. Ali Wings? Ano yun? Basta masama ka na lang. So first time sa pandinig mo yung Anli? Oo, first time ko sa pandinig ko yung Ali Wings. Ngayon sabi ko, ngayon punta kami, pinuntahan namin subdivision. Pero ang daming tao, sabi ko subdivision, from sa labas, magka-tricycle ka papapasok. Tapos nasa garahe lang siya, sabi ko, ayos ng negosyo na to, ang daming tao. Ngayon sabi ko, sige, ano tayo? Kain kami. Ay, kung kaya kong gawin to Eh ngayon, naisip ko kasi sa Tondo, malakas ang kain yan. Kumbaga yung mga tao doon, kaya maraming kumakain sa Tondo, tamad magluto. Kasi, di ba, work, tapos bili na ng pagkain sa labas, ganon. So sabi ko, parang bagay to dito. Ngayon, nung nagsimula yung Doc Wings, nagsimula ako ng zero talaga. Yung renta ko, inutang ko lang sa tatay ko. Parang 30,000 para sa advance and deposit. Tapos yung mga lamesa, binuraot ko lang sa mga Talaga? binuraot ko lang yun, yung mga paleta. As in, kinuha ko yung paleta, tatanggalin pa yung mga pako, masilihan pa, lahat. Ngayon, nabuo na namin yun. Yung mga burner, sa nanay naman ng asawa ko, kasi nag-catering dati, may extra dalawang burner. Sige, i-remain ko. Bago ko buksan yung, kumain ako ng 10 Ali Wings. As in, talagang... What do you mean sa 10 iba't ibang businesses na Ali Wings? Tama. Okay. So, Sabi ko, ba't ko ginawa yun? Kasi titignan ko kung ano yung masarap dito, ano yung strike nila, ano yung weakness nila. Ngayon, sinama-sama ko dun sa akin. So para kang nag-feasibility study sa sarili mo. Yun ang tawag. Oo, Pero oo. that time, hindi ko alam eh. Oo. nung kumain ako, Nabibi ko na kaya asawa ko, ano ba to kakain na naman tayo? Ali Wings Ali Wings na naman, pang shop na kasi gusto ko natin to. Tapos nag-trial ako ng sauces. Siyempre, iba yung panlasa ko sa panlasa. Papatikin ko yan. Pare, punta kayo dito. O Tikman pwede niyo kasing masarap sa'yo, kayo Madam Tama. Che, hindi. Oh. Ngayon, on the first day ng opening, masaya eh. Kasi opening eh. Kaya hindi ko malilimutan yung opening na puno eh. Kasi feel ko, parang, alam mo yung feel mo, yayaman ka na. Kasi, Saan to? Yung pinakaunang sa ano to, sa Tondo rin. Yung ang mga 4 na mesa. Tapos, Apat na mesa. 4 na mesa lang. Start. Oo, 4 na mesa. Maliit lang talaga. As in, yung parang nasa 40 square, 50 square meter lang. Okay. Hindi, baka nga less pa ron eh. Oh. Tapos ngayon, Andun na rin ako yung yung cook. kusina. Ako yung cook. Misis ko yung server. Tapos, wala pa akong daon that time eh. Ngayon, meron akong mga tropa talaga since high school, no? Sila yung tumulong sa akin nung opening. Kasi, hindi ko kaya mag-isa eh. Suservan ko yung marami. Hindi ko alam talaga kasi wala akong alam sa operation. Ngayon, ang first day, okay. On the second day, walang tao. As in, sabi ko, kasi totoo yan eh, ang unang susuporta sa'yo, yung friends, Friends muna. tropa, kamag-anak, lahat yan eh. Kahit hindi mo yayain yan, kakainin sa'yo. ngayon, ang pinaka-importante talaga, yung stranger. Aha. Ngayon, sabi ko, nung unang 3 buwan, sabi ko, ano lang to, kakayanin ko pa. Kasi, as in, Bakit? Ano yung unang 3 buwan?
Yun yung parang sa mundo ng business, yun talaga yung parang yung first 3 months mo, yung stage na yun na yun dapat, anong dapat mong gawin para kumain sa yung tao. Okay. So ngayon, parang expect mo muna yun. Kung magne-negosyo ka, yung first 3 months mo, hindi maganda. Expect mo na yun. Ngayon, kung sobrang boom ka, okay yun. Pero kung first 3 months mo, talagang nasa stage kayo na susubukan ka ng tao. So yun yung chances mo na parang kailangan mababalik mo siya. So medyo manaldal ako. Nakita mo naman, dare-diretso ko. No? Bagay ako sa real talk. Eh. Ngayon, sabi ko sa misis ko, habang nagluluto ako nun, pagkatapos ko magluto na rin, naserban ko ni 4 na mesa na yun. Kakausapin ko yun isa-isa. As in, isa-isa. Tatanungin ko, sir, taga-saan ka? Kamusta yung pagkain? Anong okay ba yung ganyan? Tapos ngayon, nagkakasundo kami, no? Minsan magkikwento ako sa barko. Kasi kailangan magkaroon tayo ng interaction eh. Oo, ng Kunwari, may liga sa motor. Kakusapin kita tungkol sa motor para magkaroon tayo ng interaction. After nun, 3 months, sabi ko, mukhang hindi kasi hindi alam mong taga-tondo yung Alewings nun eh. So parang... Hindi pa siya palasak, kumbaga. As in, wala pa. As in, zero pa. Ngayon, unti-unti yun. Lumalakas-lakas. Tapos si Che nun, kay Sanji, buntis na. Ngayon, sabi ko, medyo kailangan ko na ng tao kasi hindi na pwede yung asawa ko dito sa akin. Nung lumalakas na, bigla naman nanganak si Che. Nanganak si Che, 7 months. As in, yung si Sanji na malaki ngayon, dagalang dati yun. Ngayon, ilang taon na si Sanji? 4 na. 4 years old. Pero nung pagkalabas si Sanji, doon nag-boom yung Docwings. Parang naging blessing siya sa akin. Blessings. Kumbaga, parang lucky stone na lumabas na, ayun, dire-diretso. As in, yung tipong, kailangan lumipat na ako sa malaki. Parang sabi nila na, pag dumating ka sa akin ng alas 7, kakain ka alas 10 ng gabi. Kasi? Pila. Kasi ikaw lang ang nag-iisa pa noon sa condo. Tsaka may mga kumakain na nag-post sa akin sa social media na, yung Alewings sa Tondo, ganyan. Oo, tas mura napakaliit lang. lang namin eh. Tas 199 lang. As in, pila talaga. Sabi ko sa mas malaki, mas okay na to kasi wala na akong waiting. Pero hindi pala. Mas gumanda. Yung pa rin, may mga tao ko. May waiting pa rin kahit na malaki Nung na yung malaki lugar. na, nung Tondo, no? Wow. Sabi ko, lumaki na. Sabi ko, kailangan, Sana all. hindi ko dapat palampasin. Ngayon, binuo ko yung Docwings Caloocan. So, ayun, pagkatapos nun, nag-pandemic na. Nung pandemic, yun Yun ano ang worst. nangyari doon? Pagsubok. Sinubok kayo. As in, Sinubok hindi siya kayo. pagsubok eh. Parang bumagsak yung langit talaga sa'yo eh. So, awa naman ng Diyos, yung pandemic, marami kong matututunan sa pandemic eh. So, may motor ako, big bike, lahat eh. Kasi saan ka nakakagawin, di ba? Masaya. Nakilala ko sila motor ni Juan. Pero yun yung sinasabi nila ng pag kinalabit ka ng tadhana, tawag doon kalabit eh, magbabago talaga. Yung kung ano meron ka, kayang itaob ng Diyos natin, no? Yun. Pero bakit siya naging doc? Ano ba yung background ng doc? Ang layo nung tanong mo sa haba ng sinagot ko. Hindi kasi ang surname ko kasi is Bondok. Bondok. So parang yung surname ko nagkaroon ng palayaw. Kasi nung bata ako, ang tawag sa akin sa school, Bundok. Diba? Bundok! Kasi Bondok eh. Bundok. Hanggang sa high school, hanggang sa tinanggap ko na lang sarili ko na Doc ang tawag sa akin. Na pag tumawag ng teacher ko, can I speak to Doc? Sino Bundok? Alam mo, doktor. Kasi lahat Bondok lahat eh. sa bahay niyo, Bondok. Parang ganun. So yun, di naman ako doktor. Actually, may kwento nga ako eh. Akala ko dati, doktor ka. Kasi nga, doc, ganun, di ba? Hindi. Di ba puti pa yung logo ng Docwings? Mayroong nagdala ng aso doon. Kala nila, pet shop ako. Kasi Docwings siguro parang pet shop. Ayun. Tapos, yun. Kasi nung sa lugar namin sa Tondo, kilala ako bilang Doc. So, inisip ko na... Ikaw talaga yon amongst your family members, ako ikaw talaga. si Doc. Ako Pag sinabing Doc, ikaw yung mukha na yon, hindi sila. Okay. Okay. Ngayon, sabi ko doon sa lugar na yon, mas kilala ako doon sa Doc. Potential market ko yung mga nakakilala kasi sa akin. Malapit lang kasi ako doon sa school na mula kinder hanggang high school nandun ako nag-aaral. Okay. Ayun, next question. Real talk.
Aside sa pagiging negosyante, ano pa ba ang ibang pinagkakaabalahan mo? Ngayon, focus ako sa negosyo eh. Dati, nagbablog. Nagbo-vlog ng motor, di ba? Nagbablog sa motor. Kaso, paano ko ba explain? Pwede naman akong bumalik kasi yung pagbablog parang kailangan may time ka talaga eh, no? So, hindi Totoo, kasi editing pa lang. So, may time ka, kahit mag-isip na lang ng content, yung gagawin mo, ganun. Nung nag-vlog ako, saka nagbumotor, parang obligado kasi akong mag-vlog, kailangan mag-isip ng content, kailangan. Kasi hindi ka pwedeng walang ma-upload eh, parang ganun, no? So, isa sa reason yun kung bakit napabayaan ko yung Doc Wings. So, bumagsak yung bumagsak. Kasi, nanakawan ako ng tao ko, nasisiraan ako ng manok. Kasi wala na ako doon eh. Talaga? Mamaya, akakalkalin ko pa yung mga na yan. Ayun, sa ngayon, nagpo-focus ako sa business, no? Tapos, syempre, time sa family. Kasi ngayon lang yung time na makakasama mo sila eh. Pagdating pag nag-aaral na yan, baka di ka napansinin yan, di ba? Mabilis lumaki ang mga bata. Oh, yung ngayon, sinasabing yung time flies. tama totoo yun. So, minsan nagagalit pa nga yung asawa ko na wala akong time sa kanila eh. Kaso parang in my part kasi, kailangan mabalanse mo eh, no? Na hindi pwedeng puro sila, wala kayong kakainin, di ba? Hindi pwedeng puro negosyo, masisira yung magagalit ang relation. asawa mo. Parang gano'n. No? So, mahirap din bilang sa negosyo na Yun nga. Paggamit kasi ng time, no? Kailangan meron ka talagang sasakripisyo eh. Na it's either sa negosyo, kung kaya mong i-maximize yung dapat mong gawin sa gantong oras para makauwi ka kagad, or kundi naman, bigyan mo ng time pamilya mo, pag natulog na sila, balik ka ulit sa negosyo. Pwede rin naman gano'n. Real talk! Ayun. Paano kayo nagkakilala ni Madam Che? Paano ba? Yung totoong kwento po, ha? Hindi kasi, Alam ko kayo eh. hindi kasi yung misis ko ngayon, nag-meet kami, yung best friend niya na babae nung college, parang high school friend namin. Parang merong, So may common friend kayo? may common friend kami na birthday ng babae. Tapos, siya, nasa college friend siya eh. So, doon ko siya nakakita. Nung dumaan siya sa akin, kinindatan niya ako. Wala akong choice. Sabi ko, wala, lapitan. Parang sinabi niya na sa akin kanina yan nagsasabihin mo. Kinindatan niya ako, sabi niya, sabi niya, siyempre, pag kinindatan mo, hindi mo kukunin yung number. Sabihin naman, napaka-presko ko, di ba? Sabi ko, ayun, doon na nagsimula. Tapos, meron kaming date na hindi niya makalimutan. First date namin. Sige, meet tayo sa nangyaya ako ng kape, na which is di ako nagkakape dati, no? Hindi, manonood pala kami ng sine. Ngayon, alam ko malilate ako, hindi ako aabot sa cinema. Sabi ko, bumuli ka na ng ticket. Yung pala, galit na galit siya sa akin. Kasi parang, maghintay tayo, tapos pabibili mo ako ng ticket. Babae ako, tapos paghihintayin mo ako. Pero wala talaga sa isip ko yun. Maganda si Madam Che, ha? Kaya sabi ko, wala sa isip ko yun na gusto ko sabihin, magbabayad naman ako eh. Abunuhan mo lang. Diba? Parang ganun lang. So, naini siya sa'yo kasi late ka na, siya pa yung pinagbili mo ng ticket. Okay. Pero natuloy ito, dumating ka. Dumating ako. Tapos, may kwento pa eh. Kasi, tapos ng cinema, parang ang dating, maghihiwalay na kami. Ngayon, niyaya niya ako uminom. Kasi parang sayang naman daw yung effort ko. Pero wala talaga sa isip ko na pwede naman tayo mag-usap eh. Tapos pwede tayo magkita ulit. Basta yun, nagsimula kami, mag-inom na kami. Yan, doon na nagsimula na naligaw na ako, dire-diretso na, hanggang sa after 3 years, nagpakasal na kami. Mabilis ha? Mabilis ito. Hindi ako na Hindi mo na pinatagal. Paano ba yun? Oo, hindi ako naniniwala sa tagal eh. Oo. Meron kasing yung mga, ano bang tawag doon? Sa relationship, Long engagement. Oo. Based on our experience, nakita ko naman, di ba? Marami. Mga 2 years din before we get married. May mga 10 years. Hindi mo kalain. 8 years, nag-iwalay pa, di ba? So, kaya nga. Depende kasi. So, pag hindi talaga para sa'yo, hindi para sa'yo. Tama yan. Correct. Yun, next question. Real talk. Bilang negosyante at daddy kay Sanji, paano mo pa nabibigyan ng panahon
si Sanji. Ngayon, nag-i-school na rin kasi siya, di ba? Ikaw nagne-negosyo. Tapos, after niya na school, uuwi siya sa bahay. Pwedeng wala ka or pwedeng, paano mo minamanage yung time na yon? Actually, yung effort ba na, minsan nainis nga ako yung anak ko eh. Parang, sama ko sa akin from my side, no? Na parang, pag mami niya alis, nagagalit siya. Pero pag ako, parang wala lang. Yung parang, okay, go. Okay, bye. Parang alam niya Take agad na care. parang, daddy will go to office, parang ganyan. Pero yun yung part na parang bilang lalaki, bilang tatay, no? Na kailangan mong tanggapin yun na hindi ko sinasabing, kunwari nasa trabaho ako, nasa Doc Wings, no? Hindi ko naman gusto yun na parang, sa tingin kasi nila na parang gusto ko to, mas gusto ko siyempre makasama kayo. Kaso, kailangan natin gawin. Kasi pag di mo ginawa, sinasabi nila na money is parang it will not make you happy. Pero hindi totoo yun para sa akin. Kasi ang pera, ginamit yan para gastusin. Ngayon, yung pera, marami kang magagawa yan para magpasaya. No? So, para magpasaya sa inyo. Kunwari, darating ba yung time na malaki na yung anak mo? Sabihin sa'yo, pabili mo ako ng ganito. Huwag na anak, nagmamahalan na tayo eh. Di ba hindi mo Hindi pwede pwede sabihin yun, yun. di ba? Parang yun, sa part mo, parang masakit yun bilang sa akin sa tatay. So, yun ang parang iniiwasan ko na mangyari. No? For the future. Yung hindi mo ma-provide kung Tama. ano yung gusto niyang ipabigay. Kaya nga nagtanong yung asawa ko isang beses sa akin, sabi niya, ba't yung ibang tao, nung daming anak, 5, 7, tayo isa lang parang hirap na hirap. Bakit? Kasi sabi ko, binibigay kasi natin sa kanya lahat. Kumbaga parang, yung anak ko, hindi naman siya nagmamayabang Pag pumunta kami ng mall niyan, laging may laruan yan. As in, pag tinanong niya, SM, buying toys, Matic. Isang beses nga, binilang ko ng ano yan 11,000. Paw Patrol. Pwede sama po ako sa SM nyo. Paw Patrol. Siyempre, pag ibang tao, grabe ka naman, bobo naman, magbibili ka ng ganun. Pero yung bago niya nakuha yung Paw Patrol na yan, as in parang isang buwan na parang napapaginipan niya na, pagising niya, parang Paw Patrol Tower. Sinasabi niya. Tapos sabi ko, sige, nung birthday niya, sabi ko, sige, bibili kita ng Paw Patrol Tower, 11,000. Sakit lang talaga Sakit na 11,000 napunta sa laruan, no? Tapos ngayon, nung nakita niya yung binili ko, as in yung tuwa ko sa kanya, as in nakabagsak yung toys As in niyakap niya yun. Tapos siya nagbitbit sa counter. Siya nagtulak. So sabi ko, hindi ko matawaran yung ganong... Yung saya nung bata. Kasi hindi naman lahat, kahit ako nung kabataan ko, hindi ako nakakaganon Nagkakaroon ng laruan na ganon. Dati Power Ranger nga lang Yung sa kuya ko. Yung Power Ranger na tao-tao, ganyan. Yung sa kuya ko Megazord kasi panganay Ako yung Power Ranger lang, kulay black pa. Yung Power parang alam mo yun, mga ganun. Sabi ko, nung hindi ko nakukuha ng bata, hindi pwedeng hindi makuha ng anak ko. So kaya yung parang may pagka-spoil ako sa part na yun pagdating sa laruan. Pero sabi ko, gusto ko may enjoy niya. Kasi pagdating ng panahon, meron siyang babalikan na iisipin niya, yung tatay ko, hindi ako pinagdamutan sa laruan. Parang yun. Yun lang naman ang ko. Sa time, actually yung anak ko kasi para lang sa nakakaalam, no? Nagkaroon siya ng Autism spectrum disorder. Nagkaroon ng autism si Sanji na siguro dahil nung pandemic, 'di ba nakakulong yung mga bata tas napunta sa gadgets. Kaya ako payo ko sa pag may mga bata kayong anak na siguro 2 years old pababa, pataas, huwag niyo po masyadong ilagay sa gadget. Yung YouTube, maganda rin talaga, pero may negative, bigay. Agree naman ako dyan. Next question, real talk. Ano ba ang greatest fear ng owner ng Doc Wings? Na meron na ba tayong 12 branches? Tama ba yung bilang? 11. 11 branches. Mas maganda, expect mo yung yung para sa akin expect mo yung failure Failure. Kasi pag in-expect mo siya, ganun din kung di mo siya in-expect, masaktan ka, ma-depress ka, lulubog ka, ganun ulit. Kasi dumating din ako sa time na ganun, na na-depress ako, depress kami nasa bahay na lang kami. Parang iniintay lang namin, natapos namin isang season ng ganito.
Kasi depressed kami. Gusto namin manood, makalimutan lahat. Pero ganun pa rin eh. So, ang mas okay sa akin magkaroon ng problema. Kasi kung nagka-problema, kunwari, itong malaking problema, pag nalampasan mo yan, pag may dumating sa'yo maliit, basic na lang sa'yo yan eh. Parang ganun. So, parang mas magandang ipayo na yung problema, hindi yan ginawa ng walang solusyon eh. No? So, unless wala kang gawin. May nagsabi lang din sa akin na tropa na, ba't ka na natakot? Eh, saan ka ba nagsimula? Tama yun eh. Huwag kang matatakot kasi nagsimula ka naman sa wala. Diba? So ngayon, ang problema, nagsimula lang ako ng negative. So ngayon, still, lumalaban pa rin, maraming problema, tao, operation, utang, lahat. Kumbaga, parang, ngayon, kung paano mo siya i-manage, nasa sayo eh. Ngayon, pag kinain ka kagad ng problema, hindi ka makakapag-isip na maayos. So mas maganda na kainin mo yung problema, tanggapin mo, tapos, pag-isipan mo kung anong gagawin. Ninakawan ako ng tao ko. Worth, lugi ko 500,000. Tao ko Kinabukasan, tanggal lahat. Sabi ko, tanggal lahat. Kala nila, hindi magsusurvive eh. Yung documents, kasi walang tao eh. Walang magsiserve, walang magluluto. Kinabukasan, ako nagluto. Kumuha ko 5 tao. Pak, on the spot. Okay naman. Kasi ako yung gumawa nun eh. So, alam kong gagawin kung ano. Totoo. Pero yung 500,000, kinalimutan ko. Learn to forgive talaga. Sabi nga nila, para makapag-advance ka. Na-forgive mo na sila. Yes, kasi pag hindi, Papasok lang ulit sa utak mo yun eh. Ngayon, hayaan mo na sila. Kinalimutan mo na. Oo naman, talagang yung mga ganong bagay, mas paglalaanan ko yung gusto kong gawin kaysa yung babalikan ko pa sila. Next question, real talk. Ano pa ang aabangan ng mga followers ng Doc Wings? Yun, marami, no? Siyempre, magkakaroon tayo ng mga new branches. Siyempre, next year, baka mas malapit na sa lugar nyo. Tapos, siyempre, pwede natin dagdagan yung mga flavors, varieties sa Doc Wings. Siyempre, yung One Piece, di pa rin nawawala yan. Yung fan ka ng One Piece, magkakaroon tayo ng surprise, siguro merchandise na makukuha sa One Piece. Tapos, ayun, abangan nyo na lang, may mga next branches tayo na pwede nyong mas malapit sana sa inyo. Kasi ako, ang panuntunan ko sa Doc Wings kasi, bigay mo expect ng tao eh. Kasi, kunwari sa Doc Wings, kung tawagin sa Tondo, pag kumain ka, sabi nila, paglabas mo, lakad varsity ka eh. Ibig sabihin, busog na busog ka. Ganon yung adikain namin sa Doc Wings na pag nag-alli ka, kumain ka ng buffet o sa gupsal or kahit saan, ang ina-expect mo, kakain ka ng marami. Tama, di ba? So ngayon, pag di na naibigay yun, maiinis ka. Di ba? So, yun ang meron kami sa Doc Wings na binibigay namin yung satisfaction na inahangad nyo. Meron kaming video niyan. Kami, si Cheska, si Ate Cheska, nasa likod ng camera ngayon. Si Juan, at saka ako. Masuka-suka kami. Ang sarap kasi kumain. Ang sarap niya. Actually, di ba, parang kailangan makain ko lahat to, no? Oo. Tapos meron, Kasi ang daming flavor, 12 ba? Tama? 15. 15 na ngayon. 15 flavors na pagpipilian nyo. So, merong manghang, merong hindi, merong matamis, may mango flavor, parang iba-iba. So, may variety, may Korean. May bago kayo tinry ko yun. Nung time na yun, bago yun. Yung Jack Daniels na flavor. Doc Daniels. Doc Daniels. Yes. So. Baka may nagana lang sa akin nun eh. Hindi ako may anak. Pwede ba yun sa akin? Sabi ko pwede kasi once na yung alcohol na luto, nawawala yung alcohol content niya. So, try niyo yung Doc Daniels namin. Yun. Next question, real talk. Kung ikukumpas ko, Doc, ang aking kamay at mapupunta ka sa isang lugar, panahon o pangyayari, pwedeng from the past or in the future, ano kaya ito? Saan? Ako, gusto ko lang talaga mas marami akong pera. Gusto ko yumaman. Maraming branches. Yumaman. At ang pinaka-goal ko doon, pag yumaman ako, mas marami akong matulungan. Marami akong ma-inspire na hindi porket bagsak ka dati. Kasi ganoon ako eh. Yung parang, rin ako eh, boycotting, hindi pumapasok. Yun, hindi nagde-define sa'yo kung ano ka dati.
Ayan. So, merong part dito sa ating episode na hihingan kita ng nomination kung sino yung gusto mo na next na i-hot seat natin dito sa Real Talk with Porsche. So, sino? Parang wala pa akong maisip. Pag may naisip ka na, I nominate. Ayun. I nominate Miss Roan. Madam Roan ni Boss Para na ma-interview dito sa Real Talk with Porsche. So, excited ako dyan. Madami tayong i-real talk kay Madam. O, Madam ha. Matagal ko na kita sinabihan, pero ito, totoo na to ha. I nominate. Ayan. And then, any other na gusto mong pasalamatan? Siyempre, una, gusto kong pasalamatan yung Diyos, number one. No? Pangalawa, siyempre, yung wife ko, yung mga anak ko, yung parents ko, at buong team ko ng Doc Wings na bumubuo sa Doc Wings. Maraming salamat sa buong suporta nyo ng Trotic and team. Nandiyan kayo. Tsaka, siyempre, yung mga, sila Madam Porsche, yung mga circle of friends ko, yung Young Millionaires Club, Young Millionaires shoutout Club. Kila Boss Shout Eric, out. no? So, yun. Maraming salamat sa pag-imbita rito kay Madam Yes, Porsche. of course, support natin. Doc Wings, anong page po ang gusto nyo ipapromote? Yun. Sana in the future makabalik tayo sa pag-vlog. Doc Wings Vlog. Yung Doc Wings page namin sa restaurant, Instagram. And lahat ng Doc Wings branches, sana supportahan nyo. Message 11 lang lahat kayo. yun. Yes, 11. Upcoming pa ng, sana, 20 next year. All the best. Ayan. Thank of you. course, continue to support Real Talk with Porsche. Para sa marami pang pamarites at patolits natin dyan. Maraming salamat po. Thank you, Doc! Salamat.